Praise God po. Purihin ang Panginoon. Nanalo ba ang inyong binoto? Nanalo, yes. Yung iba hindi, yung inaasahan natin na hindi lumabas. Well, talagang ganyan. Ang Diyos ang naglalagay at Diyos din ang nag-aalis. Amen po. Yes. Naniniwala pa ako na lahat po sa atin dito gusto ng blessing. Amen po ba? Lahat gusto ng pagpapala. Everybody loves a winner and everybody loves a prize. Tama po? So, dahil dito, ay siyempre, palagay ko, wala namang tao na nasa kanyang tamang pag-iisip na ayaw ng pagpapala. Everybody wants to be blessed. Everybody looks for a blessing. Ngayong umaga po, papatunayan po natin yung isang katotohanan. Ano po? When you look and you expect a blessing, consider if you are faithful. When you look for a blessing, consider your own faithfulness. Yan po ang ating tema na dapat po nating patunayan sa ating teksto. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, salamat po. Di ba ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi ba ikaw ang Diyos na lumikha sa amin? Ikaw ang Diyos na mabiyaya ngunit makatarungan. Ikaw ang Diyos na nagwi-withhold ng pagpapala at ikaw din ang nagdi-dispense ng pagpapala sa iyong mga anak. Ngayong umaga, ang aming panalangin, buksan po ninyo, O Ama, ang aming mga isipan, ang aming mga pananaw, ang aming mga espiritual na pangunawa, espiritual na mata. Ang dalangin namin, Panginoon, maluwalhati po kayo sa aming kalagitnaan. Establish mo ang iyong katotohanan at mag-settle ito sa aming mga kaibuturan ng aming mga pagkatao. Hinihiling namin na mangusap ka sa amin, basbasan mo kami, at gawin mo kaming blessing sa iba. Panginoon, i-open po ninyo ang iyong mga katotohanan. Holy Spirit, ikaw po ang magtuturo sa amin. Upang ang mga salita po ninyo ay hindi salitang itinuro ng tao, kundi itinuro ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Ito po, Ama, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Yes. The faithful God. Ang Diyos na tapat. Nagsimula po si Propeta Malakias sa talatang 6 ng I, the Lord, do not change. Ako na Diyos ay hindi nagbabago. Po. Hindi siya nagbabago sapagkat siya ay tapat. Tama po. So, pagkatapatan po ang pinag-uusapan, ito po ay may kinalaman sa, sabi dito, I, the Lord, do not change, means faithful siya. Therefore, kayo na mga anak ni Jacob ay hindi nalilipol. Hindi kayo nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago. Okay. So kapag sinabi po ng Panginoon na hindi siya nagbabago, anong ibig sabihin nun? Siya ay tapat. Hindi siya nagbabago, siya ay tapat sa kanyang pangako. Okay? He's faithful and faithfulness is measured on the basis of expectation. Di po ba? Nasasabi nating tapat ang isang tao sa liwanag ng mga bagay na inaasahan sa kanya. Tama? Ano bang ina-expect mo sa kanya? Ano bang agreement ninyo? Ano bang pinagkasunduan? Anong kontrata? On that basis, doon natin sinasabi kung ang isang tao o kapartner ay tapat. Tama po? Hindi tayo nagsasabi ng isang bagay na wala namang basihan. Kailangan mayroon siyang pinagmumulan. At ito po ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kailangan ng katapatan ay nagmumula doon sa ano ba ang inaasahan ng magkabilang panig na kanilang parehas na naintindihan. Tama po? So, ang tawag po dito, expectation, agreement, contract. Ang tawag po dito ay covenant. Sabay-sabay nga po natin sabihin covenant. Ang covenant po sa Tagalog ay tipan. Tipan. So, ikaw ba ay nakikipagtipan? Ikaw ay nakikipagkasundo. Kung ikaw ay nakipagkasundo, meron kayong kontrata, ang pinagkakasundoan na parehas ninyong naintindihan. Both of you understand what the agreement is all about.
So, ang kasunduan, ano ba ang covenant, mga kapatid? No? Yan ay mga salitang na matatagpuan natin sa Biblia. Ano po? At ano ibig sabihin nun? Ito ay isang kasunduan, isang contract sa pagitan ng dalawang taong nagkasundo. No? Two covenanting parties who agreed to be faithful sa kung ano ang nakapaloob doon sa pinagkakasunduan. So, covenant yon. Sa covenant na ito, dito rin nakapaloob yung mga utos, expectations, mga blessings, at curses. Utos, blessings, at mga curses. So, doon nakapaloob sa covenant na yun at pinipirmahan yun. Mayroon siyang katitikan. Ibig sabihin, may statement siya at ito ay nilalagdaan. So, pinagtitibay din ito ng dugo. It is being authenticated by blood itself. Ano po? So, sa panahon po ng ating kasaysayan sa Pilipinas, kilala niyo si Dato Sikatuna? Ito mga estudyante dito, mga teachers dito. Kilala niyo si Dato Sikatuna? Na nakipag-align kay Miguel Lopez de Legazpi? Si Katuna na isang Pilipinong dato at si Miguel Lopez de Legazpi na isang Spaniard na general. At sila po ay nagkasundo ng sabi nila, kailangang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Espanyol at ng mga Pilipino. At sila po ay bumuo ng isang grupo na nagkasundo upang bumuo sila ng isang covenant. Isang covenant, isang kasunduan na kung saan meron dalawang cup of wine. Ang wine na ito ay kanilang inilagay doon pagkatapos hiniwa nila ang kanilang mga kamay. At tumulo ang dugo, pinatulo doon sa mga cups of wine. Hinalo ang wine, pinaghalo sa dugo, at sabay-sabay nilang tinungga. Covenant. Sanduguan. Sandugo. Go back to your history. Dato Sikatuna at si Miguel Lopez de Legazpi. So ito isang covenant na kung saan pinagkakasunduan at lahat ng mga kasunduan nun ay dapat matupad ng buong tapat ng mga nagkakasundong contracting parties. So back to Abraham, si Yahweh na Panginoon ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay pumasok siya sa kasunduan. Ang Diyos ay pumasok sa isang kasunduan kay Abraham. At sa kasunduan ito ng Diyos kay Abraham, ay nagpatay si Abraham ng mga baka, mga tupa, kambing, at saka mga ibon. Inihilera doon ni Abraham. Sabagat sa araw na yan, ay makikipagkasundo si Abraham at makikipag-contract ang Diyos kay Abraham. So sa gitna ng mga patay at sumabog na mga dugo ng mga animals, dumaan ang presensya ng Diyos doon sa gitna ng mga handog na yon. At nakatulog si Abraham. At nagsimulang magsalita ang Diyos kay Abraham sa isang panaginip. And the rest is history. Ang covenant ay binubuwisan ng dugo. Kailangang may mamatay. Pinagtitibay ng dugo. And throughout Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, inuulit-ulit-ulit itong covenant na ito, itong tipan na ito na pinagkasunduan sa pagitan ni Abraham at ng Diyos. Ang masaklap po dito, sa loob ng daan-daang taon na patunayang hindi tapat ang Israel. It was proven through the years that Israel was never faithful. And they broke again and again and again the covenant and the stipulations na nakapaloob dun sa covenant na yan. Dahil sa katapatan ng Diyos sa covenant, hindi niya nililipol ang Israel. Kapag hindi po tapat ang isa sa kasunduan, ang katapat nun, patay ka na. Hindi ka tapat eh. Ngunit kapag tapat ka, mananatiling intact ang covenant. At dahil ang Diyos ay tapat, meron pang isang party na tapat, na natiling tapat, hindi dapat mawasak, masira ang covenant. Kasi ang Diyos na siyang isa sa contracting parties na natiling tapat.
So dapat doon, tinigok na ang Israel. Pero hindi na rin hinayaan ng Diyos. Nagpapasensya ang Diyos. Yan. Ito po yung background ng tithes and offering, mga kapatid. So, yung Lamentations 3:20-23, kabisado po natin yan, di ba? It is by the Lord's mercies that we, dahil sa biyaya ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, tayo ay, hindi nalilipol. Ang kanyang kaawan ay bago tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Lamentations 3:22 at 23. So, kapag sinabi po natin contract o covenant, marami po tayong hindi na tayo kailangan lumayo pa. Sa Biblia, meron tayong contract, may covenant. Kung kayo ay umuupa sa isang apartment, meron kayong contract. Pirmado. Yun yung pinakatatak sa inyong kasunduan. Kung kayo ay nag-asawa, ang kasal ninyo ay isang covenant. Your marriage is a covenant. Bakit po? Tinatakan niya ng dugo. Okay. So, papaliwanag ko po sa inyo yung kahalagahan ng virginity. Yan. Ang virginity, kapag ang hymen ay na-break, alam to ng mga medical practitioners. Kapag ikaw ay birhen, ikaw ay dalaga, at ikaw ay nagpakasal, at sa gabi ng inyong honeymoon, ay magkakaroon kayo ng pagtatalik, magkakaroon ng pagdudugo sa bahagi ng katawan ng babae. Kailangan nasa ilalim ng babae yung unan na na-stained ng dugo. At kinabukasan, ipapakita ito sa Sanhedrin. At sasabi, ito ang dugo na ang babaeng na pangasawa ko ay malinis. Siya'y birhen. May dugo. It was signed and authenticated by blood. Ang krus sa Kalbaryo ay covenant, sabagat binuwisan ng dugo. Tama po? So, napakahalaga nito. May kasunduan, ina-expect na maging tapat. May mga utos para tuparin, may mga blessings at curses. Curses. Po. So, ito yung tapat na Diyos na nag-offer ng covenant sa bansang Israel. Sabi dito, mula pa nung una, sabi ng Panginoon, tumatalikod na kayo sa akin. Wow, galing, no? Ano sabi ng Panginoon? Mula noon hanggang ngayon, mga ninuno nyo hanggang sa ngayon, tumatalikod na kayo sa aking mga kautusan sa covenant. Ano po? So, ina-accuse ng Panginoon ang Israel. Alam ba ninyo na ang church, tayong mga mananampalataya ngayong bagong tipan, is the true Israel? We are the new Israel. Spiritual Israel. So, ang accusation ng Diyos sa Israel, sabi niya, hindi kayo tapat. Tumatalikod kayo sa akin ever since. Ganun pa man, ang challenge po ng Diyos na tapat ay return to me. Bumalik kayo sa akin and I will return to you. Come back to me. Go back to me and I will go back to you. Why? Kasi ayaw ng Diyos ng tipan na masira ang intact na tipan. Kaya sabi niya, manumbalik kayo sa akin. See? The grace of God to give us second, third, fourth, nth chances upang tayo manumbalik sa Kanya. And against this background, ay pinakita ng Diyos ang kawalan ng katapatan ng bansang Israel. Sa kanyang katapatan, sa liwanag ng kanyang katapatan, ay pinakita niya yung kawalan ng katapatan ng bayang pinili niya, Israel. Ano sabi ng Diyos? The unfaithful partner, Israel, you robbed me. You robbed me. So, inuna muna yung covenant, pagkatapos ay diniscuss yung itong robbing God, yung ninanakawan ng Panginoon. You robbed me. Tapos sabi ng mga padedman ng mga Israelita, ninakawan ka namin. Saan ka namin ninakawan? Yung pa-innocent effect nila. Ano daw? Saan? Saan nila ng Israel ninanakawan ng Israel? Ang Panginoon? In
tithes and offering. Tithes and offering, ninanakawan niyo ako. Grabe no? Imagine your business partner ay ina-accuse ka ng panluloko o kaya hindi katapatan. This is God accusing Israel. Hindi kayo tapat sa akin. Ninanakawan niyo ako, sabi nila, bakit? Saan ka namin ninanakawan? In tithes and offering, you rob me. This whole nation is robbing me. So ninanakawan ng buong bayan ng Israel. Ultimo mga pare ng mga high priest, ninanakawan nila ang Panginoon. Ang 12 tribong yon hindi naging tapat. Kaya sabi na this whole nation is robbing me. Notice yung kanilang mga alibis, mga pa-innocent effect. Saan? Saan nga namin nakawan? Meron ba kayong ganyang kausap? Ano na naman? Bakit? Saan ako nagkulang? Di ba may mga usapan tayong ganyan, sa bahay, ganyan. Ano na naman yan? Ako na naman. Saan ako nagkulang? Wala akong ginawa dyan. Di ba may mga ganun pa-innocent effect, di ba? Ganon yung Israel. Hindi na bago yan. What new is else? Sabi nga nila, what new is else? What else is new? So, tinukoy ng Panginoon, it's tithes and offering. Dinadaya nyo ako, ninanakawan nyo ako. This whole nation is robbing me. No. So, it's all about resources. It's all about money. Sabi nila, yung tao sa pera, di ba may tao, kaya ngayon hindi na yata taong nilalagay sa mga kaperahan natin, yung mga bills natin, paper bills. Hindi na tao, no? Nilalagay ng hayop. No? Pero dati, tao. May 3 ulo, may 2 ulo, may 1 ulo. Yung mga tao sa pera, hindi nagbabago. Pero yung tao na may pera, nagbabago. Nakapagpabago pala ang pera. Nung nandun pa po kami sa pamantasan, siyempre, dalaw naman nanalo po ba si Mundak? Natalo siya. Tapos na ang election. No? Natalo siya. Nung nandun pa kami doon sa PL Mall, siyempre, punta siya, sigawan ng mga tao, eto, ang number ni Vice Mayor si Mundak, pag sino ang makapag-text nito, ay siyang magkakamit ng 500 pesos. Iba, 1,000 pesos yung nauna. Tuwa mo, number. Sige, sa tugtuging ito, sa saliw ng tugtuging ito, ang lahat ng gustong sumayaw at gusto magkamit ng 500 pesos ay sumayaw na. Akyata naman yung mga teacher, mga estudyante, sayaw, sige. Habang sumasayaw sila doon, tugtog naman, kinuha ni si Mundak ang mic at sabi, ayan mga kaibigan, masdan ninyo ang kapangyarihan ng salapi. Kaya niyang magpagalaw. When money talks, everybody listens. Salapi. Money is the acid test of character. Naniwala ba kayo nun? Kapag pera ang pinag-uusapan, makikilala mo ang isang tao. You will know a person, para bang ang salapi, para siyang asido na, sumusubok ng pagkatao ng isang tao. Usaping utangan ng utangan. Usaping hingian. Usaping hiraman. Lahat ng yan, masusubok mo ang isang tao. Because money is the acid test of character. Makikilala mo. Kilala nyo naman kaibigan nyo? Wala akong kausap. Kilala nyo kaibigan nyo? Kilala kayo ng kaibigan nyo? Money is the acid test of character. Natitesting ang karakter ng isang tao through money. Huwag na po tayong lumayo. Religion, politics, education, corruption everywhere. Ako ba naman, nung inakala kong pumasok ako sa isang napakakapita-pitagan na institusyon, ang DepEd, talagang, sabi ko, mamamatay na ako bilang guro sa isang noble profession, pagiging guro. Only to find out, dami.
daming pagkakaperahan pag nasa school ka. Yung mga ibang teachers dito makaka-relate sa akin. Sabi ko, parang nakakababa ng pagtingin sa ibang mga guro na piniperahan ng mga estudyante nila. Diba? Ako lang principal talagang sinugi ko na yung mga teachers na yun. Patatanggalan ko sila ng lisensya. Pera. At sabi dito ng Panginoon, you are cursed with a curse. You are cursed with a curse. Parang hindi ko po masyadong masang-ayunan dito sa bagong salin. Sabi niya, I am cursing you. No, God does not curse. God allows curse. God allows curse. Hinahayaan ng Diyos na dumating ang curse sa buhay ng hindi nasunod sa kanyang covenant. Diba? So, medyo masakit ito. Sino po nagsasabi dito na blessing lang ang nagagaling sa Diyos? Huwag po kayong magtaas ng kamay, baka magkamali tayo. Sino nagsasabi? Huwag kayong magtaas, huwag niyo sagutin. Naniniwala ba kayo na puro blessing lang ang binibigay ng Diyos? Dito, mula sa salita ng Diyos, the Lord allows curses. He allows curses. Yan ang ayoko sa mga preachers at mga nangangaral na salita ng Diyos na kailangan blessing lahat. Kailangan prosperity lahat. No? Hindi ako nagtitinda ng prosperity theology. Ang atin pong ibinabalita ay ang mabuting balita na may parusa sa kasalanan at may katubusan, ngunit may kaparusahan kung hindi magsisi. Yan po ang theology natin. Pero marami po ngayon sa mga mega churches, kaya sa mga television, mga churches doon, talagang puro prosperity ang kanilang pinapangaral. Wala nang repentance, wala nang pagsisisi, wala nang panunumbalik, basta blessing na lang ng blessing. Sige, angkinin mo lahat ng mga pangako na may kinalaman sa pag-unlad, sa pag-ayos ng buhay, pero yung ayusin mo ang buhay mo at alisin ang kasalanan, wala silang ganun. Nililibang, binobola ang mga tao. Pero sa atin po, we preach the word honestly and we do not corrupt the word of God. We preach the word. So pinakita ng Panginoon yung unfaithfulness ng Israel as a covenant partner. Ang tanong, if we are the new Israel, tayo po ba ay tapat? Are we faithful covenant partners? Kayo po makakasagot niyan. Tapat po ba tayo sa tipan? Ay, Pastor, bakit? Kasi nga ang curse, yan? Totoo talaga ang curse, mga kapatid. Ang curse ay, they are real and they are active. Active po yan. Kalawa, tumatalab po yan sa mga taong dapat tablan. Kahit mga Christian, kapag gumagawa sila ng kasalanan, ibig sabihin, sa dilim yun yung aspect ng paggawa ng kasalanan ay sa dilim. Kapag po tayo ay nabubuhay sa dilim, tatamaan po tayo ng curse na yan o consequences ng kasalanan. Kaya dapat hindi po natin nilalaro ang kasalanan. We do not play with sin. Active siya, tumatalab siya, ang epekto nyon ay kadalasan sa atin hanggang sa susunod na saling lahi na dapat ay makat siya sa ating kapanahunan. At sila po, ang curses din minsan kapag kinag-curse natin ng isang tao, tapos tayo pala ang cursed, nagbubumerang po yun sa atin. Nagbubumerang, bumabalik po yun. It has a boomerang effect. So, tama ang curses. At ito ay pinapayagan ng Diyos para turuan ang mga taong walang pasintabi sa kanyang mga kautusan. Anong curse? Ano po bang sumpa ang tinutukoy dito? Kasi nga po sila ay mga ang kanilang kabuhayan ay agrikultura. Sila ay mga nagtatanim, sila ay may mga tupa, mga kambing, ganyan, baka. Yun ang kanilang kabuhayan. May mga goldsmith din, may mga blacksmith yan. Iba-iba. Pero karamihan sa kanila, agricultural. So,
anong curse ang tinutukoy ng Panginoong si Yahweh dito? Yung pagkalagas at pagkasira ng kanilang pananim. Kapag may curse doon sa kanilang kabuhayan, kasi nga hindi sila tapat kay Lord, sila po ay nalulugi sa kanilang pananim. Nalalagas at nasisira ang kanilang pananim. Ikalawa, ang pag-atake ng mga balang. Alam niyo yung balang? Yung mga grasshopper, mga tipaklong na pagkalalaki. Siguro mga isang dangkal. Pag sumipa po yan, talagang sa papawid yan. Pag dumapo po yan sa inyong mga halamanan, in less than 5 minutes, kalbo ang inyong mga pananim. Patay na. Lugi na ang kanilang agrikultura. Inaalaw ng Diyos yung ganong klase ng mga curses to teach His people to be faithful and to be holy sa kanyang tipan. Mga kalamidad o mga karamdamang dumadapo sa mga tao na hindi mo maintindihan. Not even the doctors can identify the sicknesses and the diseases because of the curse. Basahin po ninyo ang Deuteronomy 28. Sige po, assignment ko po yun sa inyo. Basahin po ninyo ang buong chapter ng Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung panglimang aklat ng lumang tipan, chapter 28, Deuteronomy 28. Basahin po ninyo ang kabuuan nito at doon po ninyo makikita yung lahat ng curses na dumadapo sa mga taong nagpapatuloy na sumuway kay Yahweh. At nandun din naman ang mga blessing. Nandun din ang mga blessing. So the curses and the blessings are all merged in one. Blessings if they obey, curses if they disobey. Ano po? So, ano ba? Teka muna, ano mga curses at blessing na to? Ano ba ang dinedemand ni Yahweh, ang Diyos ng Israel? Ano ba ang dinedemand niya? Ano bang gusto niyang mangyari? What does He want from His people? Ano sabi doon? Bring the whole tithes into the storehouse. Dalhin ninyo ang buong ikapo sa kabangyaman, upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay. Bring the whole tithes so that there may be food in my house. So buong ikapo, hindi kalahati ng ikapo. Hindi 3/4 ng ikapo, buong ikapo. Yan po ang demand ni Yahweh, ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Dalhin ninyo sa temple. Nandoon kasi sa temple yung kabangyaman, into the storehouse na po. At sabi doon, bring the whole tithes so that there may be food. Sa house ni Lord, sa temple, sinong kakain ng food na pinambili ng tithes? Sinong kakain? Eh di kung sino yun nandun sa temple, yun. Eh di yung mga priest, high priest, sila, mga tao sila, naglilingkod sa temple, naglilingkod kay Lord. So the 12 tribes lahat, 11 tribes, etong Levites, hindi na nagbibigay ng tithes. Kasi sila nga yung pinaglalaanan ng tithes na yan. So the 11 tribes will give their tithes faithfully para mabuhay ang mga Levites, mga priests and high priests. Yun yung purpose nun, para may makain ng mga Levites. Di po ba? Yun yung context nun. Kasi pag hindi nag-tithes ang 11 tribes na yan, magugutom, mamamatay ang temple system, mamamatay ang faith nila. Nobody will pray for Israel for the blessings of God. Pero kapag nandyan ang mga Levites, may mamamagitan para sa bansang Israel. Kasi buhay sila, nabubuhay sila, at natutugunan yung kanilang pangangailangan. So, okay ba yon? Kaya bang suportahan ng 12 ang isa? Ng 11 ang isa? Kaya po ba? Wala kang kausap. Kaya po ba? Amen. Yes, kayang suportahan ng 11 ang isa. To make up that 12 tribes. Tama po? Kaya yun. Mabubuhay ang Israel, mabubuhay ang priests and high priests. At magpapatuloy ang worship system nila.
Bring the whole tithes. Ang tanong po natin, biblical ba ang tithes? Biblical ba ang tithes? Nagbibigay po ba tayo ng tithes? Huwag po ninyong sagutin. Kayo po ang magsasagot niyan sa sarili nyo. Sa mga estudyante, Pastor, paano ako magbibigay ng tithes? Estudyante lang po ako, isa po nga akong hamak na sinusuportahan. Ako po ay singkolar ng nanay ko. Paano ako magbibigay ng tithes? Siyempre, yung magta-tithes ay yung mga may trabaho, may pinagkakakitaan. Biblical po ba? Yes! Bakit maraming video, pag nanood po kayo ng tungkol sa tithes, marami po kayo makikitang video na nagsasabing tithes is a sin. Ang tithes daw, pagbibigay daw ng tithes ay kasalanan. Paano naging kasalanan yun? Sa Biblia. Bring the whole tithes. Biblical yun. How dare them contradict the Word of God? Ang sabi nila, ang tithes daw ay manipulation lang. Masyado kayong pinapaikot ng inyong mga pastor at ng mga ministro at ng inyong mga pare. Bigay yung tithes nyo. Pagpapaikot ba yun? Utos nga ng Diyos eh. Amen po? Galit ba kayo sa akin? Let's talk real talk. Okay? Ay sabi nila, ay ang mga tithes niyan para lang sa Hudyo yan sa Old Testament, hindi yan para sa Christian ng New Testament. Tingnan natin, mamaya, bibenggahin natin yung ganong mga uri ng pangangatwiran. Ano po? Sabi nila, sa panahon natin ngayon, hindi na tayo panahon ng law. Old Testament, from the time of Moses, yun ang period of the law. Pero ngayon, period of grace na tayo. Yun ang sabi nila. Kaya wala ng tithes. Ang basihan daw ika ng pagta-tithes ngayon ay yung kusang loob na offering. Isa-isa po nating i-rebat yung ganyang mga pag-iisip. No? Sagutin natin yung mga arguments nila. Meron po bang pinagbawal si Jesus sa New Testament na wag nang mag-tithes? Wala. So, ibig sabihin, pag hindi pinagbawal, tuloy pa din. Ikalawa, sabi nila, Old Testament lang yan, New Testament na tayo. Period of law yan. Period of grace na tayo. Tanong, bakit? Ang Diyos ba ng lumang tipan, hindi Diyos ng bagong tipan? Diyos pa din ng bagong tipan. Ang Diyos ng lumang tipan. Continuous yun eh. Nang magbigay ng 10% o tithes si Abraham kay Melchizedek na high priest, panahon ba ng law yun? Si Abraham nabuhay siya 500 years before Moses na nagbigay ng law. Hindi period of law yun, period of grace yun. In fact, ang covenant na sinabi ng Diyos kay Abraham ay covenant of grace, hindi covenant of law na ginawa niya kay Moses. Kaya erase natin yung ganong kaisipan na ang tithes ay Old Testament lang at law lang. Panahon ba ng law si Abraham? Hindi. Panahon pa rin siya ng biyaya. Kung hindi tithes ang ibibigay, pastor, ano ang sukatan? Sige nga po, mga young people natin dito na nagsisipagsweldo ng 25,000, 30,000, 50,000. Hinahamon ko kayo. Hinahamon din tayo ng salita ng Diyos. Bring the whole tithes. I'm challenging you. Challenge ko si Lord. And the Lord has been tried and tested true. Yes. Kung hindi 10% pastor, anong sukatan? Kusang loob. O sige, kumikita ako ng 25,000, yun yung pinaka-threshold ng makitaan ngayon eh. Kunyari 25,000 ang kinikita mo. Tapos dahil sabi mo, kusang loob ang pinagbabasihan ng giving ngayon ay kusang loob. Sige, magbigay ako 200 pesos. 25,000 ang kita mo, 200 pesos ang iyong bibigay na sinasabi mong tithes. Yan ba ay makatarungan? Ano makatarungan? Di yung 10% na sinasabi sa Bible. Tama po. Kung ikaw ay 50,000 ang kinikita, magkano ang tithes? 5. 5 kyaw. 5,000.
Pastor, napakahirap naman ang buhay ko. 10,000 lang kinikita ko sa loob ng isang buwan. So what? Eh, anong 10% ng 10,000? 1,000. That's the whole tithe. Yes. Kung ikaw ay nagtitinda, ipunin mo ang iyong tubo. Kunin mo ang 10%. Nagtatrabaho ka sa pabrika, magkano ang buong kita mo? Isubi mo ang 10%. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Subukin niyo ako. Test me. Kung hindi ko papatunayan na higit pa sa iyong kinikita ang kaya kong ibigay. Diba? So, hindi pinagbawal ni Jesus ang tithes. Matthew 23:23, ituloy nyo ang pagtitithes. Hindi sinabi doon, pero implied sa Matthew 23:23. Iisang Diyos ng luma at bago. Nagbigay si Abraham ng tithes. Hindi siya sakop ng law. Ang basihan ay kusang loob pero may standard na ibinigay ang Panginoon. Sa totoo lang po, mga kapatid, kaya maraming kyaw-kyaw, kaya maraming mga ganito-ganito, mga ali-alibay ang mga tao, isa lang ho ang bottom line yan, ayaw nilang magbigay. Tama po? Galit na naman kayo. Ayaw magbigay ng mga tao. Nakakita na ba kayo ng taong palahamig? O wala siyang ginawa kundi humamig. Kaysa magbigay, humahamig siya. Pakyawin na niya lahat. Nakalimutan niya. Napakadamot niya. Nakalimutan niya na ang buhay niya galing sa Diyos. Kalawa, nakalimutan niya na ang lakas at talino upang kumita ng yaman at salapi ay galing sa Diyos. Tama. Nakalimutan niya na ang oportunidad upang makakita ng trabaho ay biyaya ng Diyos na binuksan ng iyong mata sa isang opportunity. Yes. Tapos ayaw mo ibigay ang tithes? How dare you? The challenge to be faithful. Sige pa, dito na po tayo sa ikatlong punto natin. The challenge to be faithful, verses 10 to 12. Sabi po dito, verse 10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikapo. Ikasampung bahagi sa Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga dungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga pagpapalang walang sapat na kalagyan. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga maninira ang inyong mga pananim, ni malalagasan ang inyong mga ubas nang wala sa panahon. Itong mga curses pong ito ay binabawi ng Diyos yan kapag ikaw ay tapat. Kapag hindi tayo tapat, babawian din tayo ng mga pagkakataon. Tama po. Subukin po ninyo ang Panginoon. Kapag ibinigay nyo buong buo ang ikapo, mararamdaman ninyo na yung kakaunti ninyo, ang haba, ang tagal ng nararating. Natutugunan ng inyong pangailangan at mayroon ka pang naisusubi na nakakaipon ka pa. Maraming mga tao, mga mananampalataya na sinubok ang Panginoon at napatunayan nilang totoo ang pangako ng Panginoon. Test me in this. Ito lamang po ang bahagi sa Biblia na nagsasabing subukin ninyo ako. Pero kadalasan, di ba si Lord ang nanunubok sa atin? Sinusubok tayo ng Diyos. Pero ito, china-challenge tayo ng Diyos, subukin niyo ako kung hindi ko buksan ang 1,000 isang paraan para ikaw ay kumita at ikaw ay papayamanin ko. Wala pong loko dyan. Wala pong biro dyan. Eh bakit ayaw natin subukin? Kasi takot tayo. Baka hindi tumupad ang Diyos. Excuse me. Tapat ang Diyos. Sabay-sabay nga po natin sabihin, tapat ang Diyos. Sabay-sabay, malakas, tapat ang Diyos. Yes, amen. Tapat ng Diyos. At dahil siya'y tapat, hindi tayo nangingimi na siya'y subukin. Sa bagay lang na to. Kasi ang usaping pananalapi ay usaping puso. Tama po?
Money is an issue of heart. It's an issue of conscience. It's an issue of faith. Spiritual ito. Akala natin material yon, financial. No. Ito ay indikasyon o indicator ito ng ating spiritualidad. Ang pagbibigay ng ikapu. Says the Lord Almighty. Verse 10. Verse 11 says the Lord Almighty. Verse 12 says the Lord Almighty. 3 times binanggit. Sinabi niya, subukin niyo ako, says the Lord Almighty. Hindi malalagasan ang inyong mga pananim, says the Lord Almighty. And all the nations will call you blessed, says the Lord Almighty. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yun pong salitang yun, Panginoon ng mga hukbo, the Lord of Sabaoth, the Almighty God. Yan po ay name ng God na handang makipagdigma, handang makipaglaban. Makipaglaban. Kung ang God na ito, God Almighty, is on your side, handa ka niyang ipaglaban. Laban sa kahirapan. Tama po? Laban sa mga struggle mo, magtatagumpay ka kasi kasama mo itong Diyos na to. Subukan mong lumayo. At ano pang karunungan ang matitira sa isang taong iniwan ang wisdom ng Diyos? Ano pa ang matitira sa iyo? Kung iniwan mo ang Panginoon, wala kang matitira. Sarili mo na lang na which is doomed to fail. Kaya palalahanan po natin ang ating mga sarili na maging tapat sa Diyos. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan kung hindi po tayo tapat. Amen po? Hindi po ako galit. Hindi po ako galit. Napatunayan ko po kasi na si Lord talaga tapat po siya. Nung kami po ay nagpunta dito sa Manila, para kami mga daga sa hirap. Kulang na lang kami magpalimos sa mga kamag-anak namin. After some time, napatunayan namin tapat ang Diyos. Sinubok namin ang Panginoon. At ang Panginoon ay hindi nagkulang. Hindi po tayo nangangaral ng prosperity gospel. Ano ang prosperity gospel? Na lahat na lang, blessing na lang. Okay lang kahit nabubuhay ka sa kasalanan, prosperity ka pa din. No. Yan ang prosperity gospel. Pero, hindi naman tayo laban sa prosperity. Di ba? Sinasabi kasi ng Panginoon kay Joshua, and you will prosper and you will have good success. Joshua 1, verse 8. So the Lord delights in the prosperity of His people. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Kaya nga gusto niya, hinahamon niya tayo, hinihimok niya tayo na manatiling tapat sa covenant at sa mga stipulations at mga kautusan ng covenant upang pagpalain niya tayo. Gusto niya na ikaw at ako ay pagpalain, maging tapat ka lang sa Kanya. Bahala siya. Faith yan. Pananampalataya yan. It's an act of faith na nasundin mo ang Panginoon, even labag sa iyong kalooban. Pwede kang magbigay kahit labag sa kalooban. Ikikritik nyo yan. Alin ang gusto nyo? Ayaw mo magbigay, kaya hindi ka nagbigay. O kaya, ayaw mo magbigay, nevertheless, dahil inutos ng Diyos, nagbigay ka na rin, nevertheless. O sige, huwag ka na sumunod kasi labag naman sa kalooban mo. Kaya hindi na siya sumunod. O, sige, sumunod ka. Kahit labag sa kalooban mo, sumunod ka pa rin. Di ba mas maganda yon? Mas maganda yon. Kasi sa pagsunod, nandun ang blessing. Nandun ang kapayapaan. Nandun yung kaligayahan ng puso mo. The satisfaction of life ay nandoon sa side ng pagsunod. Yes. So, wag po tayong matakot na magtiwala sa Diyos. Enough para sa mga kuripot. Enough para sa mga puro na lang pakabig. Enough sa poverty mentality. Yung laging gustong makahamig. Enough. Subukin natin si Lord. Magtiwala tayo sa Kanya, sundin natin siya. Pag hindi tinupad ng Diyos ang Kanyang pangako, ako sisihin nyo. Ako sisihin nyo. Pero si Lord, tapat siya sa Kanyang pangako.
At napatunayan na po namin ito. Sa inyo dito, napakarami, napatunayan ninyo. Huwag kayong matakot, magtiwala, at sumunod sa utos na ito. Kasi ang tithes and offering, usapin to ng puso eh. Usapin to ng pananampalataya, ng inyong faithfulness kay God. Amen po? Yeah. Tayo po ay manalangin. Oh Lord God, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng tipan, tapat na Diyos, nangako, at kayang tumupad ng kanyang mga pinangako. Ama naming Diyos, ang dalangin po namin, none of these diseases shall be upon your people. None of the curses shall be upon your people, but only blessings because we dare to obey. We dare to obey according to your will. Yung mga may sakit dito kaya hindi gaano nakakapagtrabaho ang panalangin, we declare healing, Lord God. We break the curses upang kami makapamuhay ng mapayapa at mamuhay ng tapat sa iyo, Panginoon. Alisin mo ang aming mga karamdaman, alisin mo ang aming mga karamdamang espiritual, at bigay mo sa amin, ipalit mo dito yung generous heart na kung saan lagi naming ibinibigay ang mga nararapat ibalik sa iyo. Ilayo po ninyo kami sa anumang uri ng deception o pandaraya na aming kamkamin yung mga bagay na hindi amin. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Patawarin mo ang aming iglesia, yung aming mga kapatiran na hindi tapat sa pagbibigay. Patawarin mo po sila at patuloy na himukin sila sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na manumbalik sa iyo, Panginoon. Manumbalik ang puso sa iyo upang ang lahat ng bagay ay sumunod sabagat puso ang pinag-uusapan. Kahabagan po ninyo ang aming iglesia dito sa Putatan. Kahabagan niyo ang mga leaders, Panginoon. Kahabagan niyo ang lahat ng kasapian, lahat ng mga pastor, mga manggagawa. Sa kabuuan ng Cornerstone, sa Pasita, sa Bayanan, sa Bicol, sa Caloocan, ang dalangin namin, the spirit of generosity and the spirit of blessing will be upon all of us. And best of all, the spirit of obedience to your will. O God of Abraham, Isaac, and Jacob, tinatanggap po namin ang iyong kapatawaran, Panginoon, and the peace, O Father. Kung kami man ay sumuway sa tipan, patawarin po ninyo kami. Nanunumbalik kami sa iyo at kami sumusunod sa sinabi mong, come back to me, return to me, and you will return to us. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung lahat ay tumayo at tayo po ay umawit. Awitin po natin